Magandang umaga sa inyong lahat at ito ulit si Meldita sa aking YouTube channel, Meldita's Info Corner. Ito naman ang aking Facebook, John Rigacho at Yahoo.ca. Okay. Ito na yung Tagalog version, yung examples ng ating De Winters. Okay, ito yung mga De Winters ECG natin. 1, 2, and 3. So dito, itong pinaka-common. Ito naman, mayroon tayong horizontal ST depression at yung pinaka-end part ng ST segment natin paakyat, magkakaroon tayo ng peak T wave. Yung pangalawa naman na less common, yung ST segment niya, bubulusok pababa konti, then paakyat siya, magkakaroon din siya ng peak T wave. Yung pangatlo na rare type, wala tayong ST depression, pero mayroon tayong peak T wave. So lahat sila may peak T wave. Ito walang ST depression. Ito mayroon siyang horizontal ST depression. Ito naman mayroon siyang quick downsloping ST depression na paakyat. So mayroon silang peak T wave, peak T wave, peak T wave. Okay. Itong De Winters na ito, let's say mayroon tayong pasyente na nag-chest pain. Ito nakita. Wala tayong sasayangin na oras kasi ito, hindi na ito maaring yung ischemia umaabot konti doon sa bukana ng ating layer, yung mid layer ng ating heart muscle. So, alert tayo dito. So, dalhin agad ang pasyente sa cath lab at makikita commonly, ang barado dyan ay left anterior descending artery at yun ang lalagyan ng stent. Let's say, dumating yung pasyente, malayo pa yung cath lab, babiyahe pa yan. So, kukonsumo tayo ng oras at by the time na darating yung pasyente sa cath lab, maaaring ito nang bumagsak na. So, yung De Winters, nag-ano na siya, nag-invade na siya ng heart muscle. Ito, mayroon tayong ST elevation MI. Okay. So, mahalaga yung mabilis na pagplano para sa ganun masalbar natin dito para hindi na siya papasok doon sa heart muscle at magkukos ng injury or infarction. Okay, mayroon tayong tatlong klase ng ECG rito. Okay? Yung ECG 1 and 2, gamit itong pinaka-common kasi ito naman ang pinaka-common na type ng De Winter sign. At yung ECG number 3, yung less common, ito naman. Okay. So, yung first ECG natin, gamit ito, mayroon tayong horizontal ST depression, mayroon tayong peak T wave, mayroon pa rin siya mga R wave, 1, 2, 3, and 4. So, anterior, De Winter sign. Nilagyan ng stent, may blockage yung LAD natin proximal, at makikita natin yung peak T wave natin, nag-normal, lumit na sila. At yung ST segment, nag-isoelectric, pero mayroon pa tayong R wave, which is good. So, mayroon tayong R wave. Yung sumunod na ECG rito, mayroon tayong anterior De Winters. So, mayroon tayong horizontal ST depression, B1, 2, 3, and 4. Mayroon din siyang peak T wave, okay? At may konting R wave dito sa 2, 3, okay? May konting R wave dito sa 2 at dito, malaking R wave niya. At mas malaki pa yung R wave dito sa ating B4. Okay. So, nilagyan yung patient nating stent, makikita nyo, yung kanyang peak T wave ay halos ito, biphasic, pero ito nag-invert, malalaki sila. Yung ST segment, bumababa na. Ito, medyo paano na ito sa isoelectric, bumababa. Pero may R wave tayo, which is good. Then, tignan natin yung pangatlong ECG niya, mas maganda. Makikita nyo yung ating inverted T wave, mas lumiit. Yung ST segment natin, isoelectric, at mayroon na siyang R wave, 1, 2, 3, and 4, which is good. So, mayroon tayong R wave. Yung pangatlong ECG rito, gamit itong type na to na less common, pabulusok yung kanyang ST segment, then upward, upsloping, peak T wave siya. Okay? Less common ito, nilagyan natin siya ng stent, at itong resulta, makikita natin na maintain niya, mayroon tayong R wave. May mga R wave siya dito, 1, dito sa 2, 3, and 4. Yung T wave niya lumiit, which is good, at yung ST segment niya ay nag-normal, which is very good. So, itong ECG 1, ECG 2, and ECG 3, mayroon silang R wave. Napakahalaga yan kasi yung pasyente walang infarction. Okay. So, let us assume ang pasyente na tagalan bago nakarating sa cath lab, na wala na yung De Winter sign natin, ito na ang hinaharap natin. Mayroon tayong STEMI. So, for example, ito yung STEMI natin. Okay. So, ST elevation, mayroon tayong konti sa B1, pero mainly sa 2, 3. Okay. Okay. Pero septal. Ginamit ko lang to as an example. Okay. So, ngayon, nalagyan ng stent. So, makikita nyo, nagkaroon tayo ng QS or Q wave dito sa B2. Kasi by Q na tayo dito sa B1. QS tayo sa B2, 3. Okay.
tapos ito wala. So, ito para ito is septal ito. Pero I'm using this as an example. Okay. So, makikita nyo, mayroon siyang Q-wave na bago, B2, B3. Mayroon siya dati dyan sa B1. So, that means, itong Q-wave na to, it symbolizes na mayroon tayong infarction. So, injury, nag-end up sa infarction. So, yung mga cells na hindi na bigyan ng blood supply ng blocked artery, nag-suffer. So, mayroon silang Q-wave. So, they are infarcted. But, kung maaga ang paglagay ng ating stent, marirecover pa natin yan. Maaring yung Q-wave na yan iigsi, so maliles yung ating infarction site. At kung iyon ay natagalan, lalong hahaba konti. So, they are already infarcted, wala tayong magawa. So, from injury, that led to infarction. Pero yung mga injury na nasusupplyan ng bagong blood supply dun sa binuksan na blocked artery, they're okay. So, they survive. Okay. So, mayroon siyang, STEMI, mayroon siyang Q-wave. So, that means, may part na yung muscle na na-infarct. Pero kung mayroon tayong mga R-wave, katulad ng ECG natin sa De Winters, 1, 2, and 3, mas maganda, wala tayong Q-wave. R-wave, maganda. So, wala tayong injury, wala tayong infarction. Okay. So, napakahalaga ng pasyente ay pag nakita natin na De Winters ang kanyang ECG, dadalhin agad sa cath lab. Pag na-delay, ito pa rin, bubuksan pa rin natin kasi hindi na natin hayaan ito na lumaki pa. Fresh pa ito. Fresh pa itong STEMI natin. Okay, mami-minimize pa natin ang infarction dito. Okay, so time matters. De Winters to the cath lab right away. Barado LAD, barado, then we put a stent. Kung STEMI, ganun pa rin. Right away, lagyan ng stent para mag-establish tayo ng coronary blood flow. But just so you know, mayroon tayo De Winters na minention ko yung unang lecture ko na mayroong nagkukos din ng other De Winters na hindi ischemic ang kanyang nature. Okay? So, pwede niyong balikan yon to review, whatever. Pero ito yung Tagalog version ng ating De Winters ECG. Okay? So, I will take a break at magpe-prepare na ako. Siguro tapos na ako lahat dito. Kung mayroon man, isisingit ko na lang in the future. Pero ang plano ko ngayon is I will target atrial fibrillation. Okay, maraming salamat po. Thank you.